carefree, and increasing wealth. Surely in vain have I kept my heart pure, in vain have I washed my hands in innocence. All day long I have been plagued, I have been punished every morning. Dito ka naman. Dito ka dito. Si si Shelby, nasa na? O, dito si Shelby dito. Si Abeng. Nasa labas. Okay po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amanghaling makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat sa bahagi ito ng pagsamba. Kayo po ang mangusap sa bawat isa po sa aming Panginoon. And we recognize, Father, your presence in our midst through your Holy Spirit, na kayo ang magpapakahayag individually of any particular message that you want to convey, Lord, sa bawat isa po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tatlong bagay po muna, 3 bullet points, sabi nga, bago po ako mag-share ng message ngayong umaga. Una, nagpapasalamat po at buhay tayo ngayon. Literal po talaga, no? Tayong lahat ay nandito. Last Sunday, kasama lang natin si Brother June. Ngayon, wala na siya. Sabi nga ni Mayo, yun na pala yung huling utos ko sa kanya. Si Mayo ba kaya na yun, huling utos. Nung madaling araw, natanggap ko yung news habang nagpipray. Actually, devastated din ako pero kaninang umaga na nag-sink in lahat. Nagtanong ko sa Panginoon, Lord, ano po ang message mo sa amin sa nangyari ito? Ang unang mensahe ng Panginoon, maikli ang buhay. At anytime pwede tayong kunin ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaya sabi ko nga, dapat pala lahat kami ready anytime. No? Walang makakapagsabi na si Brother Jim mawawala, kasama pa natin dito. Kaya nga, sabi ko nga, siguro i-remind tayong lahat, kung meron pa kayong mga sekretong kasalanan, ay tigilan nyo na. Bakit po? Kasi, pag ang Diyos ang mag-decide, imagine mo, kinuha ka ng Panginoon, ang dami mga sekreto sa cellphone, hindi makikita, nakakahiya. Ako may kilala akong preacher, kilalang preacher, kilalang apologist. Kung sabihin, nagtatanggol ng faith. Pero nung mamatay, lahat na nakita po sa cellphone niya, mga batang babaeng nakahubad, pedophile. Pero nag-preach sa harap. At ito po ay nagtuturo sa Manchong Church sa Pilipinas. Nung mamatay yung taong ito, kaya nga hindi na rin siya masyadong pinapansin ngayon yung mga teachings niya. Kasi wala rin kwenta yung kanyang morality. So, warning po sa ating lahat, ang buhay sabi nga, unstable tayo dito sa mundo. It is our God who will decide. Favor lang ng Lord at buhay pa tayo ngayon. Which is makikita natin mamaya sa ating pag-aaral. Pangalawa, na tinuro sa akin ng Panginoon kaninang umaga, obedience. Makinig kayo sa tinatawag na Believer's Council. Tayo po dito, may mga wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Pag may narinig kang payo, timbangin mo yun. Kasi para sa ikapabuti mo yun. Bakit ko po nasabi yun? Matagal ko nang pinapayuhan si Brother June. Brother June, huwag kang pumasok dyan sa
Dahil ang kanya pong schedule, ang tawag po dyan ay graveyard. Bakit graveyard? Mamamatay ka talaga. Di ba? Puyatan yan eh. Sa mga call center, 2 linggo after 2 weeks, palit. Kasi alam nila na talagang hindi kaya ng tao. Si brother din 1 taon. 1 taon na gano'n ang kanyang schedule. Iba po ang tulog sa gabi kaysa sa tulog sa umaga. Tandaan po natin yan. Huwag niyo pong sabihin na dahil malaki ang kita, wala na kayong makikita ang ganong kasing laki. So, ibig sabihin, hindi pa umaasa sa Diyos. Hindi siya yung Diyos. May iba kang Diyos. Baka ang Diyos mo ay apple juice. So, obedience po, mga kapatid. Once you've heard a counsel, o minsan mensahe galing sa pulpito, na kung saan narinig mo, na-hit ka ng message, timbang-timbangin mo na po yun. Kasi mayroong konsekwensya na kasunod. Okay? So, pangatlo, yung, namagi ako, sabi ko kay Sister Stella, kung may makikita kami mga forensic expert, papatest namin yung blood ni Brother June. Kasi mukhang ang kinamatay niya ay sobrang dami ng chlorine sa dugo. Nagsasalin po sila ng chlorine nang walang protective gear. Imagine nyo, bubuhatin niya yun. Hindi naman na po na yung kulay niya, parang nagkulay magputla na mangilaw-nilaw. Ibig sabihin yung kanyang atay, naapektuhan na. Hindi niyo nakikita si Brother John. At sabi ko nga, ang nagpuna ko rin sa kanya, since no mag-message ako about kingdom, lagi siyang umiiyak. Every time ako ay nag-preach. Basta, ang unang hugot niya, titingin sa labas. Pagbalik niya dito sa akin, tumutulo na po yung luha. Kaya sabi ko si Brother John, talagang kuha niya yung kingdom gospel. Actually, nabago nga yung kanyang konsepto eh. Nagbibigay na siya kay Sister Stella. Nung una, wala. Na-realize niya, ang righteousness pala, ibinibigay yung pera sa asawa. No? Kaya sabi ko siguro, it's about, nagawa na rin niya yung kanyang mission, nakauwi siya ng Iloilo, at nakapag-share siya ng gospel. Kaya pala talagang pursigido siya, no? Na makauwi. Yun na pala yung huling uwi niya. Nakapag-share siya ng kingdom gospel sa kanyang family, tuwang-tuwa siya nung makarating siya dito. Sinare niya sa atin during prayer meeting. So yun na siguro yun. And lastly, hindi naman connected to, di ba naman po, yung let's have yung respect dun sa sense of holiness. Bakit po? Itong pulpito na ito, banal ito eh. Bakit po? Kasi itong pulpito na to, dinedicate po natin to sa gawain ng Panginoon. Ilang beses ko na po ito nakitang nandito doon, pinapatungan ng kape, pinapatungan ng pagkain. Alam niyo sa Old Testament, anything holy that you touch, patay ka. Di po ba? Mas matindi po ngayon. Huwag niyo sabihin sa akin na we are living under grace. Ano sabi ng Panginoon? Pumunta siya rito to fulfill the law. And anyone who teach otherwise will be considered least in the kingdom of God. Ano po ba ngayon ang holiness? Tumingin ka lang nang may masama kang iniisip, nagkasala ka sa Panginoon. Although ngayon ay hindi physical ang pagpatay, spiritual, mas mahirap po yun. Mas mahirap po ang atake sa spiritual. Kasi buong pagkatao mo, buong buhay mo madadali. Kaya kung sino man ang nagpasimuno na ito'y ginagamit na patungan ng kape, patungan ng pagkain, ay humingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong consequence niya. Because we consider this holy. Imagine, ginagamit natin to preach the gospel, the good news. Tapos hindi nyo nire-respeto. Pinapatungan nyo ng kape. Pinagpapatungan nyo pa ng pagkain. At dito pa kayo kumakain. Okay, naiiyak. Nung una ko makita, sabi ko, titignan ko lang hanggang saan ang kanilang alam when it comes to holiness.
And holiness is a byproduct of righteousness. So meaning to say, you are not living righteously. That's why you do not know what is holiness. Kung sino man po nagpasimula niya, humingi kayo ng tawad sa Panginoon personally, no? Na ito ay ginagamit ninyo, patungan ng kape. Minsan may nakapatong pang tsinelas. Nakita ko minsan. No? May nakapatong na damit, tuwalya. This is holy. This is for the Lord. And so we have to ask for forgiveness. Okay po? So now, let's go to dun sa ating pag-aaral. Although, connected din po kasi it's about righteousness. Because holiness is a byproduct of righteousness. Kaya dapat tingnan po natin yung ating mga pinagagagawa kung siguro isipin na rin ninyo bakit may nangyayaring ganito, bakit may nangyayaring ganyan. Those are consequences of what we have done. Okay? So ang ating po pag-aaral ngayon ay yung benefits ng righteousness. So marami pong benefits ang righteousness, mga kapatid. Pero tingnan po muna natin kung ano ba ang binasa natin kanina. Napag-isip niyo na po ba ano yung gamit ng pagiging righteous? Ano po yung mabuting may bibigay sa atin ng pagiging matuwid? Di po ba pagtitingin tayo sa palibot natin, tingnan po natin yung mga tao sa ating kapaligiran. At tingnan natin mabuti kung ano nangyayari po sa kanila. Yung mga nag-cheat, yung mga corrupt, yung mga dishonest, sa kanilang business practices, parang sila pa yung nagpa-prosper. Hindi nyo ba itatanong? Ba't sila ang nakaupo sa gobyerno? Mga magnanakaw. Bakit yung mga inchik ng sisiyaman, illegal ang ginagawa sa ating bansa? So ano pa ang kwenta, no? Ng pagiging righteous? Samantalang tayo na namumuhay ng matuwid, hardworking tayo sa ating labor, honest tayo. Sabi nga, halos araw-araw, trabaho tayo ng trabaho, nahihirapan pa rin tayo. Kung importante po ang righteousness, bakit yung mga wicked nagpa-prosper? Sigurado ko itatanong sa inyo yan. Kaya po inaaral po natin ngayon. No? Hindi lang po ako, hindi lang po tayo ang meron tanong yan. Even in the Old Testament, meron nung nagtanong. Yung binasa po natin na passage, kanina ito, yung binasa natin, ang author niyan, kung titignan niyo yung Psalm 73, ang author, ang pangalan si Asaph. Si Asaph ay isang psalmist. Ibig sabihin, isa siyang mga awit sa templo na gumawa din siya ng kanyang panalangin at nagtatanong sa Panginoon. Kasi nakikita niya yung kaganapan ng panahon niya. So sinasabi sa atin ang salita ng Panginoon, walang bago. Yung nangyayari noon, corruption, nagpa-prosper sila, parang hindi pa sila nagkakasakit. No? Tayo tuloy, ng mga matutuwid, parang medyo hirap tayo. So sabi niya, muntik na akong madulas. Sabi niya gano'n, sa verse 2, I had nearly lost my foothold. Verse 3, for I envied the arrogant. Naiinggit siya sa mga arrogante. Ang nakita niya yung prosperity ng wicked, they have no struggles. Yung katawan nila healthy, strong, no? Sila yung kayang bumayad ng mamahaling mga doktor dahil marami silang pera. They are free from the burdens common to man. Pagpupunta sila sa mga LTO, saan pa? BIR, makita lang ang mukha nila, ay sir, dito po kayo. Nakakita na ba kayo niyan sa bangko? Nakapila ka ng mahaba, may pumasok, bigla, madam, dito po kayo. Pinakapi pa, ikaw ang tagal-tagal muna kapila, siya nagkakape, ano ang difference? Bakit ganon? Parang sila pa yung mas pinapakuran. Mas magugulat ka, asawa pala ng drug lord, anak pala ng drug lord, dahil marami silang pera doon sa bangko. So yun din ang kanyang tanong, no?
Verse 12. This is what the wicked are like. Ano sila? Carefree. Pero nag-i-increase yung kanilang wealth. Ano pa? Verse 13. Sabi niya, in vain have I kept my heart pure. Walang kwenta. In vain have I washed my hands in innocence. All day long I have been plagued. I have been punished every morning. So, ibig sabihin, hindi na bago. Sabi nga, si Asaph, muntik nang bumigay. No? Buti na lang siya ay nandoon sa templo. Kaya nagkaroon siya ng tinatawag na secondary reflection. Ano yung kanyang secondary reflection? Pagkatapos na siya ay talagang kinonsider niya yung presensya ng Panginoon. Sa verse 16 to 20, tinan niyo sabi niya, when I tried to understand all this, it was oppressive to me. Bakit oppressive? Nagpapakabuti ka, nagpapakabait ka. Tapos sila, ang sasama ng pinagagawa, pero ang naayos ng mga buhay. Till, sabi niya, I entered the sanctuary of God. Ano po yun? Paano niya naunawaan? Naunawaan daw niya nung pumasok siya sa sanctuary of God. Ano ba ang sanctuary sa Old Testament? Yung kabanal-banalan. No? Sabi nga, dahil siya ay naglilingkod sa Panginoon, nakakapasok din siya doon. At makikita natin na talagang sinabi nga niya, sobra ang kanyang holiness. Pati pagbuhugas ng kamay, talagang bahagi sa kanyang pagiging paglilinis. Pero ano, sa panahon natin, ano yung entering in the sanctuary of God? Pagtanggap? Sino sabi kayo? Sino yun? Prayer. Di po ba? Tandaan natin, prayer is the first thing, the second thing, and the third thing in our life. Sabi nga ni Edward Payson, anong gagawin natin? Always pray, 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 pray. We need to always enter in the sanctuary of God. May tanong ka, pasok ka. Huwag mong hintayin yung sagot noong iba. Unahin mo ang sagot ng Panginoon. So ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? Surely, you place them on slippery ground. Ibig sabihin, mayayaman na sila, pero mabuhay yung kanilang pinagtitindigan. Totoo naman. Si Kibuloy, gano'ng kayaman? Diba? Was he in slippery ground? Yes. Asa na siya ngayon? Sa isang iklap. Nakademanda pa ngayon yung kanyang, hindi ko alam kung ano bang posisyon ng kapit si Badoy? Badoy? Oo. Lasal graduate yun, no? Summa cum laude pa, di ba? UP. UP graduate, summa cum laude. Tapos naniniwalang si Kibuloy ay Diyos. Doctor of Medicine. Oh, biro mo yun. Ano nga ang posisyon niya doon sa SMNI? Para mataas ang posisyon niya doon, di ba? Speaker. Kasi nakademanda siya ngayon. At mababayad siya ng malaki. 2 million. Wala nang pera, dahil wala na si Kibuloy, magbabayad pa ng malaki. Andiyan in danger na ma-sequester yung kanilang property. Pero noon, ang daming inggit na inggit sa kanya. Sabi ng Panginoon, lahat sila nasa slippery ground. Anong gagawin ng Lord sa kanila? You cast them down to ruin. Yung mga mayayaman na inchik na nasa Pogo, nasa na ngayon? Wala na. No? So ngayon, kanina, pinapanood ko yung desisyon ng Quadcom, lahat ng pag-aari ng mga inchik na dayuhan dito sa ating bansa, isi-sequester, ibabalik sa gobyerno. Dahil ang tanong, paano silang nagkaroon ng malalaking lupa na wala silang karapatang bumili? Hindi nga makasagot yung taga-Boston kanina eh. Paano nangyaring nakalusot itong mga ito? So nakita niyo ginagawa ng Panginoon. Why? Because we've entered into the sanctuary of God. Ilang days of prayer tayo as a covenant? 90. Hindi pa po tayo nakaka-30. Nakikita na natin yung mga sagot ng Panginoon.
Paano ginagawa ng Lord sa kanila? Suddenly, they are destroyed. Ano pa? Completely swept away by terrors. Sabi nga sa verse 20, natulog lang ako, pagising ko, wala na sila. So, huwag kayong mainggit. Yung sabi sa atin ng Panginoon, huwag kayong mainggit. No? Huwag mainggit sa mga kulokoy na yan. Dahil wala rin patutunguhan. Naalala ko nung bata ako, may kasabihan, hanggang ngayon kasabihan yun, masamang damo, matagal mamatay. Ang nanay ko, kasabayan niya, siyempre, nung ano na yung nanay ko noon, kung mga narinig ko noon sa Cavite, nasa Carmona, Cavite kami. Galing kami ng Palanan, squatter, tinapon kami sa Carmona, Cavite. Ang mga siga doon, nardong putik, tiyagong akyat, Sibianong bulag. No? At nakakatakot po yung mga yan. Kasi pagka nagtagpo-tagpo po sila sa kalsada, ay dumapa ka na. Barilan. Ganun kami na mulat ng mga bata kami. Parang ano yata ako nun grade 1 na. Talaga namang pag sinabing, ay andyan na si Leonardo Putik. Nawawalan po ng tao sa kalsada, pati aso. Alam din ng mga aso. Tago lahat. Kasi pag nagkatinginan sila, ay marinig nila, parang gera. Asa na sila ngayon? Nauna silang namatay sa nanay ko. Parang grade 1 pa lang ako, patay na yata sila eh. Yung sa memorya ko Oo, may mga agi-agimag pa yun. Kaya nakilalang Nardo Putik dahil si Nardo, hinabol ng mga military, PC pa noon eh. Hinabol siya, tumalon doon sa putikan, pinagbabaril yung putikan, ang ginawa, kumuha ng parang sibat, tinusok-tusok yung putikan, talagang wala talaga. So umalis na yung mga military. Maya-maya, naglalaro kami, lumabas siya doon. Sabi nga, paano nangyari yun? Yun siya sumikat na Nardo Putik. Kasi sabi nga, pag napatapak daw siya sa putik, nawawala. Hindi tinatabla ng bala, yun eh. Basta pag napunta ng putik yun, nawawala yun. Pag nakatalikod siya, binaril mo, tatablan. Pero pag nakaharap siya sa'yo, hindi siya tinatablan. Yun ang ni Nardo Putik. Kaya siya pag binabaril, umaatras pa ganyan. Kahit barilin mo siya ng barilin, wala. Kaya sabi ko, kahit na pamigay pa niyo yung agimat na yun, hindi ko rin kukunin. Kaya niya mahinabot ang kanyang buhay. So, yan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, sa atin ng mga mananampalataya, mamamayan ng kaya ng Diyos, iba yung ating pananaw. We have a different perspective. Anong sinabi sa atin ni Asaph? Yung unrighteous people, nasaan sila? Slippery ground. No? Yung akala natin trouble-free, successful sila, healthy, wealthy, delikado pala yung kanilang buhay. Yung kanilang stability, hindi totoo. No? Sabi nga, yung wicked, ano daw sila? Sabi sa Psalm 1 verse 4, are like chaff, ang chaff po ay ipa. Yung ipa, yung mga, hindi na kayo kasakakan ng pagsasaka eh. Ang ipa, sa taniman, ginagawin yan eh. Sinahangin yan. Nawawala yan. So they're like chaff that the wind blows away. Ganun lang daw yung mga masasamang tao. So andito sila ngayon, pagkatapos, wala na naman. Wala na. Si Bill Gates, nanganganib na rin yan. Nagsalita si Elon Musk, ewan ko kung yun ay propesiya ba, na malulugi si Bill Gates. Posible may tumatrabaho na rin kung anong gagawin sa kanya. Bill Gates. Ang dami ng kanyang mga pinagkagawa during pandemic, kumita siya ng todo. Pero mukhang, ewan ko kung anong mangyayari sa kanya. So sa atin ng mga matuwid, it's a different story. Amen? Lalo na tayo pumapasok sa sanctuary ng Panginoon. Ano po ang sa atin na magaganap kung patuloy tayo mamumuhay ng matuwid? Psalm chapter 1 verses 2 to 3. But
His delight is in the law of the Lord, and on His law He meditates day and night. That's righteousness. No? So ano daw siya? He is like a tree planted by streams of water. Kumbaga ito yung ilog, andito ka sa tabi. No? So matutuyo ka ba? Sabi diyan, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Hindi natutuyuan ng dahon. No? Ito napakaganda. Whatever you do, prosper. Simple yung sinasabi ng ating Panginoon, righteousness. Another points para sa mga righteous. Psalm 1 verse 6. The Lord watches over the way of the righteous, but the wicked will perish. So tayo po ay inaalagaan ng Panginoon na kung kukunin man niya tayo, sigurado tayo, pupunta tayo sa tinatawag ng Biblia na paraiso, the bosom of Abraham. Ako, naniniwala ako si Brother John, doon. Kasi bago siya kinuha ng Panginoon, prepare siya eh. Binago talaga si Brother John. Alam natin lahat ang kwento ng buhay ni Brother John. At si Sister Stella, alam din, di ba, Sister Stella? Napakabait ni Brother John. Mabait talaga si Brother John. Siya ay jack of all trades, master of none. Kahit anong ipakutintin mo kay Brother John talaga. At talaga pag nagtrabaho siya. No? At nakita natin paano inihanda ng Diyos. Alam ng Panginoon na sa ganitong oras, sa ganitong araw, mawawala siya. Depende kasi yun sa naging desisyon niya. Kung hindi siya nag-decide na bumalik ng Manila Water, edi sana walang chlorine sa kanyang dugo. Mukhang chlorine ang dumali sa kanya. Kasi iba na yung naging kulay niya. Yung ganito niya, kulay itim no? Nalason yung kanyang dugo. Kaya sabi ko nga kay Sister Stella, hanap tayo ng forensic expert. Pakuna natin ang dugo si Brother John. Pag makita natin na may mga chlorine sa dugo, magsasampa tayo ng kaso. Laban sa Manila Water. Kahit maliit lang tayo, sabi ngayon, damok maliit lang, pero nakaka-istorbo yan. Ha? So, ang importante, ilalaban natin yan. Huwag nila tayong tatakutin kasi matagal na tayong takot. So, inihanda siya ng Panginoon. Nung kunin siya ng Diyos, nandun siya sa stage na maayos siya. Why? Because he lives righteously. Nagsimula siyang mamuhay ng matuwid. Sabi nga, hindi natin alam yung buhay. Tandaan natin ang Panginoon, laging nagbibigay ng warning. Number one, unang warning ng Lord, family mo. Alam niyo sino unang warning ng Lord na ginagamit? Misis mo. Pag may ginagawa kang masama, huwag kang magalit na si misis na puputa. Ginagamit yan ng Panginoon para warningan ka at sinasabihan ka, may kamatayan ka. Hindi ka si Superman. Ako nung bata ako, bilib ako na ako si Superman. Kasi sa lugar namin, ang tawag sa akin, si Superman. Kasi pagka rumble, tatakbo ko, talagang lumilipad ako ng flying kick. Ay, si Superman! Kasi mula na yun ang away. No? Pero sabi ko, hindi. No? Ako'y maborn hindi ako si Superman. Anyone can die. Makinig tayo sa tinatawag na wise counsel of believers. Nagsasalita si Mrs. Hindi naman magsasalita si Mrs. o si Mr. Hindi naman yan magsasalita nung walang nakikita. Sabi nga, kung may uso, may apoy. Okay? Listen. Kasi ganito ang Panginoon eh. Sa nakita ko, sa dami na ng aking nakita mga nangmatay. Bibigyan ka ng Lord, kung ikaw ay believer, bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na magbago. Tapos marami kang maririnig, hindi lang sa bahay, pati sa labas ng bahay. Binibigyan ka niya ng pagkakataon magbago. Ngayon, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, kukunin ka niya. Pero hindi ka niya kukunin agad-agad. Magkakasakit ka na magiging bedridden ka. Yan ang nakita kong pattern.
At habang ikaw ay nakahiga, wala kang magawa, nakatingin ka sa langit, marunong ka ng magdasal, Panginoon. Dahil nung buhay ka, lagi ka nakatungo sa lupa, laman ang iniisip mo. Ang Diyos ang mag-ibig, tandaan niyo yan. Tandaan niyo, lagi ko sinasabi, may pattern, may blueprint ng pattern ng wickedness sa Bible. Pag inabot mo yung pattern na yun, mamamatay ka. Mawawala ka sa mundo ito. Kaya once you receive a wise counsel from your wife, from your husband, sabi nga, stop in the name of love. Napakahirap niyan, mga kapatid. Ha? Ako nagpapasalamat sa Panginoon na ganun lang yung hindi sabi ko nung mawala si Brother June, ako Lord, thank you. Kasi kung nabuhay siya, nag-i-stroke na siya. Dahil sumusuka na siya. Oh. Sabi ko kung nabuhay si Brother June, kaya nung tawagan ako ni Brother DJ, siya pala na po si Brother June. Ay ako, sabi ko, praise the Lord. Ang naisip ko, kung nabuhay siya, lantang gulay siya. Doble alagain ni Sister Stella. Baka darating si Sister Stella rito, hindi na nakakasuklay. A-attend ng worship service. Kasi imagine nyo, may alaga si Brother June. Ilan yung aso, Sister Stella? Kaya sabi ng Lord, sige, kukunin na natin para hindi na mahirapan si Sister Stella. Kita niyo yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Inalaw ng Lord na magbago siya. So once you heard those wise counsel, tigil na. Para humaba pa yung buhay mo. Mas masarap maglingkod sa Panginoon ng maayos ang katawan mo at mahaba ang buhay mo. Kesa yung bedridden ka, tapos panay ang sabi mo, Panginoon. Si Remulia, nakita ko si Remulia. Yung tatay nitong mga Remulia ngayon sa Cavite. Nakapag-minister kami sa kanya. Kilala siya sa Cavite na killer. Pumapatay. Maraming tao ang nagsasabi sa kanya na noon, tigilan niyo na po yan. Imagine niyo, pinalibing niya yung mag-asawang matanda ng buhay. Dahil lang, hindi binibenta sa kanya yung lupa. Doon sa sila. Kasi meron palang plano ng mga itatayo doon. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Ay, ang tindi po ng pagkakastrong mo. Itong kamay, sabi ko, pinilipit ng Diyos yung kamay niya kasi kumabalil. So yung kamay niya nakaganyan. Itong isa nakaganon. Parang itong isa nakaganon pa. Yung paa niya nakaganon. No? Tapos dulo ng dulo ang laway. Tapos, ang pagkain sa kanya, isusubo. No? Ayaw niya kasi magpalagay ng NGL. Isusubo, sinasalaksak na gano'n. Basta susok-susok siya, sabi ko. Habang nakikita ko siya gano'n, ang nasa utak ko, thank you Lord, pinarusahan mo po siya. 100% nakakaisip na yun, di ba? Sa ganung sitwasyon, na alam niyang mamamatay siya, ay lahat yata siguro ng kasalanan, inamin mo sa Panginoon, sa isip niya. Kasi ito ang huling nawawala. Ang tao, kahit comatose ka, no? Itong pandinig, hindi ito na. At saka yung utak mo gumagana. Nakakapagpatanggap ako sa Panginoon ng comatose. Ano ang nakikita kong reaksyon? Tumutulo ang luha pagkatapos tumanggap sa Lord. Yung iba, pagkatapos tumanggap, nagigising. Yung iba, dumidiretso na. Kaya nabansagan ko ako noon sa Cavite na pagka matagal ng comatose, patawag din si Pastor Ed. Para hindi na kayo magbabayad kasi namamatay. Pagkatapos ko pag-pray, tutulo ang luha. Minsan after 2 days, wala na. Pupunta pag tinong Sunday, Pastor, salamat na wala na si tatay. Parang ayaw ka na mag-pray ng comatose. So yung mga kapatid, pinapakita sa atin ng Panginoon. Let's live righteously because the Lord watches over us. So ang tanong, ano yung gusto ninyo? Kayo po ba ay ipa? Naiihipin lang ng hangin, wala na? O ikaw ay puno, firmly planted, well-nourished, and prosperous?
Tandaan nyo ang mga righteous people. Ang pag-asenso niyan, dahan-dahan. Hindi po biglaan. At hindi po sila bumabagsak ng, kahit sabihin ninyong bumagsak ang economy, babasa sila ng konti, pero tataas pa rin. Naalala ko nung magkaroon ng regression ng, yung economic regression sa Amerika. At nagbagsakan halos lahat eh. Hindi po ba? Pero yung Quaker Oats, bumagsak ba? Hindi. Sino may-ari niyan? Mga missionaryong na mga Christian. Ano ba? Si Colgate, hindi rin bumagsak. Sino pa? Si Welch. Anong produkto ni Welch? Yung grapes, wine na ginagamit sa communion. Paano niyang na-invento yon? Si Welch ay isang missionary. Tapos gusto niya mag-mission sa Africa. So, magte-training siya, tuwing ipapadala siya, sa araw na ipapadala siya, magkakasakit siya ng matindi. Hindi siya makaalis-alis. So, nagtanong siya sa Panginoon, Panginoon, ano po bang gagawin ko? Magmi-mission o magsusupport sa mission? Supporter pala siya. Kasi naka-invento siya ng hanap, pang communion, at hanggang ngayon, ginagamit. Sabi nga, pagka kayo ay nahihirapang dumumi, bumili kayo ng mga prunes na gawa ng Welch. Dudumi talaga kayo. Napaka-effective. Ako, yan ang ginagamit ko pag ako medyo hirap nung dumumi. Bibili lang ako nun. Kakainin mo lang. Automatic, natural pa. Walang side effect. Kasi si Welch talagang all natural. So, ano ang gusto po natin? So, ang tanong, ano ba ang good sa righteousness? Anong ibibigay sa atin yan? Una, na ibibigay sa atin ng righteousness is stability. Yung totoong stability, hindi fake. Ano ba? Yung totoong success. Yung totoong kalusugan. At kayamanan na talaga namang habang buhay ka. Wala ka na nga ito, nakikinabang pa. Diba? Wala na si William Colgate, wala na si Welch, wala na yung mga missionaryong nauna na gumawa ng Quaker Oats, pero andiyan pa rin sila. Na nakakapagtaka, hindi malugi-lugi. Why? Because the Lord watches over the righteous. At sabi nga, ang pinakamatindi, yung position mo, sabi nga, i-overcome mo lahat ng trouble na darating sa buhay mo. 100% yan. Bibigyan ka ng wisdom ng Lord. Paano ma-overcome? Although itong righteousness, tinanggap natin from the Lord, no? Binigay yan sa atin ng Panginoon, hindi para lang sa atin. Tandaan natin yan, ha? Yung His righteousness, it's not just for us. Ang purpose niyan is what? Yung inaral natin last Sunday, for the ministry of reconciliation. Pero meron siyang byproduct. Ano ang byproduct niya? Personal benefits. Taas ang kamay ngayon nang tumatanggap ng personal benefits out of righteousness. Ako, tumatanggap ako. Personal benefits. Sa inyo ba kayo ba? Meron na? Amen. At wala nagtaas ang kamay. Kung nahihiya kayo, hindi ganyan ang ako niya. Lahat po tayo tumatanggap ng personal benefits ng righteousness. Kaya nga napakaganda na dapat makita natin, ano-ano ba yung mga benefits na yan? Ang unang benefits ay yung tinatawag na seed for the sower. Nakita po natin sa nakaraang inaral po natin yung mga tinatawag na fruits of righteousness. No? So ano po ang fruits of righteousness na nakita natin? Dalawa po yan, yung spirit of generosity at yung giving spirit. Magkaiba po yan. No? Ano po yung spirit of generosity? From the word itself, generous. No? Yung generous, ang ibig sabihin, geno, it's a Latin word na ang ibig sabihin, pinanganak ka na pinanganak ka na may kakayanan na magbigay ng sagana. Ibig sabihin, pinanganak ka from a kingly family. No? Kaya ikaw ay generous.
Kasi you have the capacity. So kailan nangyari yun? Na pinanganak tayo, na nagkaroon tayo ng capacity ng ganun. Kailan po yun nangyari? When we receive the Lord Jesus as our Lord and Savior, we became born again. Pinanganak na muli. Yung second birth na yan, yun na yun. Yung pangalawa, yung giving spirit, ito yung actual. No? Now that you are born again, nagkakaroon ka ngayon ng actual desire na magbigay. Okay? Yan ang wag na wag natin pipigilin. Kasi yan ang susi ng success sa atin. Kaya nga lagi ko pinapaalalahanan, hindi sa inyo nang galing yung decision na isusuportin nyo si Pastor Primo. Galing yun sa Diyos. Bakit po? Binibigyan ka ng Panginoon ng opportunity na maging successful sa buhay. Ngayon, kung hindi mo siya natutupad, ay humingi ka ng tawad sa Panginoon. Anong gagawin mo? Anong lagi sinasabi sa Leviticus? Pag na-miss mo? Dadagdagan mo ng 5% nung ibinibigay mo. Sa giving, sa tithes, sa yung mga promises na ganyan, kailangan nyo pong ipagpatuloy yan. Kasi hindi yan galing sa inyo eh. It comes from the Lord. Binigay sa inyo ng Panginoon. Why? Because the Lord wants to bless you. Amen? So yung righteousness, minomol po tayo na maging kagaya ng Panginoon. Ano po ang ating Panginoon? Generous giver. At habang ikaw ay nagbibigay, sabi nga, the greater the generosity, mas malaki ang return. May passage po ba sa Bible? Baka sabihin nyo, ni-invento ko lang. Meron po yan. No? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Maliwanag po ba yan? O... Amen. Tingnan nyo anong sabi niyan? Magbigay ka, paano ka magbibigay? Press down, no? Kung kahit nilalagyanan mo, siksikin mo pa. Tsaka mo lagyan ng lagyan. Tapos, ialog mo. Di ba? Di ba yung gasolina, pag gusto mo mapuno, inaalog mo yung kasakyan? Ganon din ang ibig sabihin nun. Kung magbibigay ka, hindi yung tira-tira. Kung magbibigay ka, ibigay mo yung ibibigay mo, running over na umaapaw. Bakit daw? Kasi kung ano yung panukat na ginamit mo, ganun ka rin susukatin ng Diyos. Kung nagbigay ka kung ang panukat mo sa Panginoon sa giving ay barya-barya, ano yung bigay sa Lord? Maganda. Saan ka magbibigay? Sa, anong tawag ito? Anong tawag sa dalawang, sa term sa accounting? Sa gross o sa net? Gross. Ha? Gross. Sino nagsabing net? Tatas na ko ayaw pa. Kung nagbigay kayo sa net, ganoon din ang blessing ng Lord sa inyo. Sa net din. Ang problema sa net, ang net butas-butas. So, may lumulusot. Di ba? So, doon tayo sa gross. Para i-bless ka rin ng Panginoon doon sa gross. No? So, tandaan natin, ang ating hari, hindi kuripot. Hindi siya nagkarunod. Ano dapat business? Gross pa rin tao. Yes, gross. Lahat gross. Bahala ka kung gusto mo sa net, edi pagbuhos ng Panginoon, butas yung net eh. So, may mga mawawala kasi net eh. Diba sinabi, net na eh. No? At ito ang tandaan natin, you cannot outgive God. Binigyan mo siya ng isang kutsara, ilan ang babalik sa iyo? Isang pala. Bakit? Hari siya eh. Diba, naalala nyo na yung tinuturo ko about king? Ano yung nature ng king? Ayaw ng hari na niyayabangan mo siya. Pag niyabangan mo ang hari, mas mayabang siya sa iyo. Nagbigay ka ng isang pala. Ilan ang bibigay ng Panginoon? Isang payloader.
Nagdala ka ng isang payloader, yung gagawin ng Lord, tatapunan ka niya ng pagpapala. So, huwag natin sukatin. Sukatin natin kung ano yung panukat na sinabi sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen. So mga kapatid, tandaan natin, every time na tayo po ay nagbibigay generously as kingdom citizens, ano ginagawa po natin? Nag-i-import tayo ng treasure saan? Sa langit, na walang kalawang, walang, ano nga yung mo? Huwag niyo lang bibilisan, ha? Tanga. Ha? So walang tanga. Ngayon, kung dito ka mag-iimpok ng kayamanan mo sa lupa, ayun, mabilis ang pronunciation yun. Pero pagka sa langit, walang tanga, walang kalawang na mag-destroy. Actually, kung babasahin niyo yung buo niyan, ang pinag-uusapan ay ginto. Nakakita ba kayo ng gintong kinalawang? Wala. Anong mensahe nun sa atin? Sabi ng Panginoon, sa lupa yung ginto kinakalawang. Noong una kong mabasa, sabi ko, paano? Ano yun? Wala pa akong nakita gintong kinalawang. Pero ano ba kayo nakita gintong kinalawang? Wala. Yung peke. No? Oo. Hindi gold. Pero yung pure gold talaga, anong sinasabi sa atin ng Panginoon? Sa pananaw ng tao, imposibleng kalawangin ang ginto. Kasi pag ang ginto kinalawang, wala nang kwenta. Pero sa pananaw ng Diyos, Luke 1:37, for nothing is impossible. Imposible ba sa Kanya yun? May ginto ka, papakalawangin ng Panginoon? Hindi imposible yun. Papakadali lang sa Lord mo. Ipapakita pa niya sa'yo paano dahan-dahan kinakalawang. Hindi ko maalala kung si Brother Pete na nagkwento sa akin o si Bishop yung nagnakaw sa BIR tapos nasunog yung bahay. Tapos yung pinagawa niyang bahay, lahat ng ninakaw niya sa BIR, doon niya nilagay, nagpagawa siya ng malaking boat. Parang si Bishop hindi na yata Si Bishop yun. nagkwento. Oh. Yung boat na pinagawa niya, bakal yun. No? Tapos, nasunog yung bahay na yun. Nandun na at yung pera. Sabi nga, yung pera na yan, talagang yung boat yata, 2 taong pinito. No? Ganun karami. Di nasunog. Pagdating ka doon, sabi ni Bishop, tuwa siya kasi may bolt siya eh. Ay, buti na lang, meron akong bolt. Kasi, ang hindi niya alam, yung sunog pala na yun, matindi rin yung apod yung init sa loob. Dapat pala, hindi muna niya binuksan. Kasi ganito nangyari. Di pagbukas niya, buo! Natuwa siya. Nung ganunin niya, abo lahat. Buo siya na abo. Saan tayo nakakita ng ganyan? Yung ganyang klaseng apoy. Ha? Sodom and Gomorrah. Lahat pumunta kayo sa Sodom and Gomorrah. Yung nakikita ninyo mga akala nyo bundok, mga bahay yun. Na pag ginano ninyo yun ngayon, nag-chip off siya, abo siya. Puting na mo. Nakita niyo yung apoy na yun? So sabi ko nga, Bishop, may ganyang senaryo sa Bible. So sino sumunog nung ninakaw niya? Ang Panginoon. Dahil sobrang wicked ng tao. Nagpakamatay yung tao yun, di ba? No? Brother Pete, di ba nagpakamatay yun? Tumagal niya ata sa building. Hindi niya kinaya. So saan tayo? Sa mga wicked o dito tayo sa righteous? Nang pagyaman natin dahan-dahan, no? Wala na tayo dito, nakikinabang pa rin yung ating mga anak, apo at kaapo-apuhan. Amen? So ako doon ako sa magandang kaparaanan. So sabi nga, pag nakita natin yung seed, no, of generosity, at naiset natin yung sarili natin, nakapagtanim tayo niyan, ng seed of generosity, i-harvest natin yung greater righteousness and prosperity. Puntuhan ko lang, isang common biblical principle na tinuturo sa atin dito, or metaphor, yung sowing of seed. Pagtatanim ng buto.
May passage sa 2 Corinthians about seed. So ang sabi dito, na ginagamit natin madalas sa giving, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give. So depende yan sa puso mo, kung net o gross. No? Tapos sabi sa sumunod na phrase, not reluctantly or under compulsion. Hindi ka pinilit lang o napipilitan lang. For God loves a cheerful giver. Ano ba ang cheerful giver? Pag ikaw ay cheerful giver, hindi lang tithes ang binibigay mo. You give over and above. Yan po ang cheerful giver. Sino mga cheerful giver? Ang daming mga cheerful giver na example na ngayon talaga naman nakikita natin yung blessing sa kanila. Si Dr. Yuso. So, cheerful giver yan. Si C-Oil. Alam niyo ba si C-Oil ay believer yan, may-ari niyan. Lagi akong sinasabihan ni Pastor Mark, makatangay, Pastor Ed, mag-ano ka naman dito, magturo ka naman. Sabi ko, hindi ko ano yung mga ganyan. Ikaw na lang yan. Talagang member yan ng member ng GCF dati. BJ Autoworks. BDS, yung sample niya, no? Paano binibless ng Panginoon? So, sabi nga, pag ikaw ay nagtanim ng mas marami ang iyong aanihin. At ibinibigay mo yon ng may kagalakan sa puso mo. Sabi nga, dito sa verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, nakuha po ninyo? In all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ito napakaganda. No? Verse 10, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Hold your horses, sabi nga sa verse 11. No? Na-amaze po ako nung nabalikan mo ito. Na madalas nalalagpasan ko lang. Tingnan pong sabi nito, basahin natin sabay-sabay, lakasan natin. 1, 2, 3, go! You will be rich in every way, so that you can be generous on every occasion. Anong gusto ng Panginoon? Sa mga anak niya na namumuhay ng matuwid? Yumaman sa lahat ng klase ng kayamanan. Para daw ano? Para sa lahat ng okasyon, nakakapagbigay ka. Puri, palakpakan natin ang Panginoon. Isa pa lang po yan sa produkto ng righteousness na inaaral natin ngayon. Seed for the sower pa lang po tayo. Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, if you sow generously, bountiful yung harvest mo. Saan kayo nakakita ng magsasaka na sasabihin niya, ang itatanim ko lang siguro mga 5 buto. Titipirin ko to. Tapos i-expect niya malaki ang harvest niya. Ang magsasaka kung magtanim yan, talagang, di ba sa isang hukay, minsan dinadalawa niya. Mamatay man yung isa, meron pang isa. Ganun ang kanilang konsepto. At kung ihagis yung palay, talagang ganun magtanim ang magsasaka. Yung sinasabi sa atin ng Panginoon. At yung prinsipyo, mga kapatid, na dapat natin matandaan, ang binibigay sa atin ng Panginoon ay seed. Ano ang seed? Potential. Gusto mong i-attract yung mas maraming seed? Anong principle na tinuro sa atin sa 2 Corinthians? Para ma-attract mo ang maraming seed, anong gagawin mo? Magtanim ka. No? You must be a sower in order to attract more seed. Kung ikaw ay hindi nagtatanim, hindi ka rin mag-a-attract ng mas maraming seed.
Dali natin sa practical. Sabihin natin, ikaw yung manager. Gusto mo mag-harvest ng marami yung iyong real estate, mag-train ka ng mga under you ng mas marami. No? Huwag kang palagi na, huwag ka magte-training, nag-expect ka palagi ka, dapat bayaran nila. Kung nagtatanim ka nga eh. Ang pagtatanim, hindi ka pa nag-expect ng return. Ang return pagkatapos na naitanim mo na. Ngayon, kung ikaw ay utak, sabi nga utak biya, no? Na lahat ng kilos mo kailangan may bayad, hindi ka aanin ng marami. Kasi wala rin magpapatraining sa iyo. Imagine mo pag kumalat sa opisina, kasi ma'am, nagtitrain yan, libre. Aba, sa dami ng may titrain mo, gano'ng karami magiging harvest mo? So, sower and seed, tandaan po natin. Huwag niyong sasabihin na magtatanim na lang ako o magbibigay ako pag pinagpala na ako ng Panginoon. Sa palagay niyo, darating yun? Hindi. Tandaan niyo yung principle na yan. Binigyan ka ng Lord ng seed. Kung binigyan ka ng Panginoon ngayon ng unang buto, itanim mo agad. Huwag kang maghintay na, pag dinagdagan pa ng Panginoon, pag ginawa ng Lord na 10, itatanim ko yung 5 para may 5 pa ako. Hindi. Once binigay sa iyo ng Panginoon, once you've discovered kung ano yung seeds na binigay sa iyo ng Panginoon, itanim mo agad. Sabi nga, magtanim ka na ngayon kasi hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Lord. No? So now, no? Kung ano man yung nandiyan dyan, bakit po? Yung supplier. Sa tingin nyo ba, hindi niya nakikita yung ginagawa natin? Lahat nakikita niya. Ako sa nanay ko lang, although ang nanay ko, napatanggap ko sa Panginoon, pero hindi ko nakita talagang nabago siya. Pero pag nandun ako sa bahay, lagi niya sinasabi, bago kumain, mag-pray muna tayo. Yun lang ang naaalala ko. Pastor, mag-pray ka na. Pero nakita ko paano siya nagtanim. Ang bahay po namin, ito lang na to. Baka hanggang dito pa nga ito. Yan. Nung ako ay grade 2, yun ang bahay namin, ganun kalaki. 6 kaming magkakapatid. Tapos may ampun ng nanay ko na 4. Imagine nyo paano kami natutulog. Ano naman, may Spanish sardines naman. Spanish sardines. So ganun po. Tapos ako yung nasa dulo ng pintuan. Kaya ako yung lagi nakakagat ng daga. Ting umaga, iyak ako sa bakit? Inagat na naman ako ng daga. Pero hindi naman ako narapis. Diba sasabi nila, pag kinagat ka ng daga, mararapis ka. Kaya sabi ko parang, kung naalala ko, sabi ko parang istoryang barbero lang ang narapis. Sa loob ng 1 linggo, madalang ang siguro 2-3 beses kaya kagat ako ng daga. Kabilaan. Pag nakagat niya to, di namamaga pa. Kabila naman kakagatin niya. Kung kabilang ganito, ay talaga naman. Pumapasok ako ng eskwela. Ganun ang lakad ko. Wala namang sinasabi mo, pulado yung bibig mo. Wala naman. Pero anong naging resulta sa ginawa ng nanay ko? Yung mga yon, mga nakapag-asawa, nakapagtrabaho, sa mga panahon na kailangan namin, sila yung pupunta sa bahay. May magbibigay ng ganito, may magbibigay ng ganyan. At siya lang po ang libing. Simpleng tao lang po siya. Sabi nga noon sa amin, diyan sa Concepcion, alingin niyo kung mandidato kayo. Kasi tatalunin niyo si Kapitan. Kasi lahat po halos ng bata, doon sa lugar namin sa Concepcion, pinaanak ng nanay ko. Pumunta kami ng, ang tawag namin dyan, Isla Dilata. Yun dyan sa may paliparan. Kasi natahan niya, di ba? No? Isla Dilata ang tawag dyan eh. So, hinabol namin yung manok kasi ninakaw. Hinabol namin yung manok. Pagdating doon, nakon. Yung mga tao, may mga hawak. Kasi mga taga-lunod na nakaw. May mga hawak na mga inano. Wala kaming dala. Tumakbo lang kami ng mga nakashort. Kasi yung manok kailangan mahuli, pansako eh. Pagdating doon lahat, may hawak. Tapos,
Sabi ng kuya ko, paano gagawin natin dito? Ay, hindi ko alam. Magpapahataw na lang tayo, akong ganun. Buti may isang babae doon, alam niyo sabi niya, Hoy! Mga anak yan ni Aling Inyang! Ay, buti anak pa rin ni Aling Inyang. Tapos, uwi kami, walang nangyari sa amin. Nakita niyo yung na-harvest ng family namin. Sabi nga, pag nagtatanim ka, aani ka talaga. Simple illustration, but I do believe mas matindi pa kung i-apply natin sa kaharian ng Panginoon. Tandaan natin, the seed that you receive and the increase you experience, nakakonekta po yan sa inyong generosity. Huwag po tayong nakunan. Kurito. So increase and prosperity are not given for us to consume ourselves, but that we might be generous towards others. Connected po yan sa inaral natin ng ownership and stewardship. Wala kang pag-aari. Katiwala lang po tayo dito sa mundo. So anong gagawin natin? Ano pong gagawin natin, mga kapatid? Ibalik natin sa Panginoon. How? By sowing generously. Okay? So, ito pa po ang ginagawa ng giving. Yung giving, ina-align po tayo sa ating hari. Bakit po? Sabi nga, yung ating hari ay giver, kaya i-strengthen po niya tayo, yung ating right standing, firmly anchored, hindi kagaya ng sinabi sa Psalm 73, nasa madulas na lugar, na anytime pwede kang madulas at mamatay, no? Pero tayo, pinuposisyon tayo ng ating hari. So every time we sow, nililinya natin yung sarili natin sa Panginoon. At anong gagawin ng Panginoon? Ibibigyan kanya ng mas marami pang seed. Para sabi nga, mas mag-stay ka, ano sabi 2 Corinthians verse 11, para nang sa ganon, anytime na gusto mong magbigay, meron kang ibibigay. Sabi nga, napakahirap, di po ba? Isasabi diyan ng Panginoon, no? He will make you rich in every way so that you can be generous in every occasion. Naging wish niyo na po ba yan? Minsan, na gusto mo magbigay pero nandun ka sa panahon ng www.com. Si Brother Joe na kasi sabi Pastor, isa www.com wala daw. Ano kung saan ba banggitin? Meron yan, may darating. Kita nyo paano siyang blessed din ng Panginoon. So gusto ng Panginoon, nadali niya tayo sa mga okasyon na palagi tayong nakakapagbigay. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kasi sabi nga, pag ikaw ay nakakapagbigay at malalaman nila na ikaw ay believer, sino nabipraise? Ang Lord. So tandaan yan, yung principle na yan, sower and seed. Wala ditong tao, walang mananampalataya ng walang seed na binigay sa inyo. Lahat binigyan tayo. Actually ako, naniniwala ako, hindi lang seed. Seeds ang binigay sa atin. Ano yung mga seeds na yan? Potentials. You have your potentials with you. Pag ikaw ay nagtatrabaho pa rin, nag-i-empleyo, ibig sabihin, hindi mo pa nagagamit yung potential mo. Baka yung potential mo, inuupuan mo pa rin hanggang ngayon. Ano yung potential mo? Kagaya ng sinabi ko noon, your potential is the thing or the things that you want to do na lumilipas yung oras na hindi mo namamalayan. Ano si Brother BJ, kung nagputing-ting siya ng sasakyan, magugulat siya, hapon na. No? Pinapagalitan siya ng tatay niya. Walang pera sa mekaniko. Ngayon, binawi na ng tatay mo, mapera ang mekaniko. So if that is your potential, no? Sabi ka, gamitin niya yan. Diba, naliyago ka ngayon ni Brother BJ. May potential ka palang mekaniko. So, potential mo yan, pwede ka ba magkaroon ng sariling talyer? Yes. Anong gagawin? Anong sabi sa Psalm 73? When I enter into the sanctuary of God. Anong gagawin mo?
Italangin mo palagi. Kung si William Colgate yumaman, yun talaga, literal, from rags to riches. At pag kayo pinayaman ng Panginoon, sinasabi rito, be generous on all occasions. Tingnan niyo si William Colgate. Nagkaroon pa ng Bible school na Colgate. Kahit i-research niyo sa internet. Colgate Bible School. And there was a time sa Christian tradition na sila yung taga-correct ng mga doctrine. Pag sinabing graduate ng Bible School, ng Colgate Bible School, magaling yan. Kasi talagang ang ginawa ni William Colgate is sees to it na lahat ng magtuturo doon may mga doctorate. Kaya pag graduate doon ng William Colgate Bible School, Colgate Bible School, bukod sa may dala silang toothpaste, talagang magaling silang tagalinis. Kita niyo, hindi niya pinabayaan yung kanyang generosity. Di ba pwede namang iba, o pwede namang gagawin niya, wala akong pakialam sa inyo, yumaman na ako. Lahat po na nag-aral sa Colgate Bible School, scholars. Walang bayad. Hanggang sa kanilang mga sundry expenses. Nakita po ninyo mga kapatid? Pagpapalain ba kayo ng Panginoon? Yes. Bakit? Kasi nagturo natin ito eh. Alam niyo yung tinuro ko po dito? Para po itong bomba na naghihintay sumabog. At yung remote nasa iyo. Ngayon, kung hindi pa sumasabog sa buhay mo, hindi mo pa ginagamit yung remote. Ando ka pa lang sa, ang ganda ng pulso ni Pastor. Hanggang ganun na lang. Sabi niya, put it into practice. Tandaan niyo, pinakasekreto sa lahat. When I enter into the sanctuary of the Lord. Amen? Eh, si Jonah dala, nagkukwento to yung prayer meeting ng nakaibang pakikipag-usap sa Panginoon. Minsan naisip pa lang daw niya, pinigay na ng Lord. Sana minsan naisip pa lang ng Lord, billions of gold. Okay po. So, as far as God is concerned, everything He gives you is a seed. At yun ang binibigyan niya, walang iba. God has given us seeds. At tandaan ninyo, yung seeds have virtually unlimited potential. At yung seed na yan, particular lang yan sa'yo. Wala yan sa iba. Ikaw lang ang meron yan. Kaya nasabi na, your gifts will bring you before kings and great men. Not your education, kundi yung gifts na meron ka. Ngayon, kung ano yung meron kang gifts, i-harness mo yan through education. Amen? Diba, kagaya ko, nung ma-realize ko ang gift ko ay pagpapastor o preaching. So, in-harness ko pa siya. Nag-aral pa ako sa Bible school, nag-masteral pa ako. Kung meron pa akong perang pang doctorate, magdo-doctorate sana ako eh. Kaya lakas kumain ng panganay ko. Hindi ako yung doctorate. Kaya wala eh. Buti kung pagkain lang. Ang mga laruan. Kahit sabihin mo nasa GCF ka, bibili ka naman ng laruan, 5,000. Pinakamababa, 1,000. Galit pa yun. Galit pa. YouTube pa yung utusan. So, unlimited potential. Kailangang itanim. So, binigyan ka ng Panginoon ng seed at hinihintay niya ngayon kung ano ang gagawin mo diyan sa buto na yan. Sa potential na yan na binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong pabayaan na yung binigay sa iyo ng Panginoon, mapupunta lang sa wala. Sabi nga yung potential na yun, minsan napapanaginipan niyo. Ginagawa mo. Pag-ising mo, akala mo totoo. Magugulat ka na, ay, akala mo totoo. That's your potential. Nanaginip ka, na may negosyo ka, sumagulat ka,
panaginip lang pala. Nire-remind sa'yo ng Panginoon. Ano yung business na yan? No? So, kung hindi you hoard yung seed, bakit po? If you hoard it and keep it yourself, ano mangyayari po? Hindi magpupromote. Number one, hindi ka makikinabang. Pangalawa, hindi makikinabang yung community kung saan ka dinala ng Panginoon. All of us came here not to get something, but to donate. And it is in you. Nasa inyo yan. Kaya always go to the sanctuary and pray, and then sow your seeds faithfully. No? Huwag kang matatakot. Sabi nga, papalitan yan palagi ng Panginoon. Mas marami, siksik, liglig, umaapaw. Nakadepende ang iyong pag-asenso, ang paglawak ng iyong connection. Sabi nga, doon sa iyong generosity. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang binigay sa akin ng Lord na potential, magsulat. Bigyan mo ako ng topic, kaya kong tapusin yan. So, dumating sa punto na, gusto ko ako lang ang marunong. Ayaw ko siyang i-share. Hanggang the Lord allowed me to meet si Bishop Nilo, si Brother Pete. Tapos bigla nagbigay si Bishop Nilo ng idea, kung tayo ng mamlaka. Para mabuo, kailangan gumawa ng articles of faith. Hindi po pwedeng kopyahin yung articles of faith na meron sa SEC. Kasi iba yung grupo namin. So kailangan talaga natin doon yung kung ano yung dapat. Sabi ni Bishop, gawa ka ng articles of faith. Sabi ko, ayaw ko nang gumawa ng mga ganito. Pero when I started typing sa laptop, maghapon lang po natapos ko yung articles of faith. Kinabukasan, binigay ko ng Bishop Nilo. Tapos binasa ni Bishop Nilo, sabi niya, saan mo pinagbubuha ito? Hindi ko rin po alam saan nanggaling lahat. Basta nagsulat ang buong nagsulat, dire-diretso, pagtigil ko, buo yung articles of faith. Ano po yun? Seed potential. And because of that, yun, give birth to mamlaka. Na ngayon, kung saan-saan kami maabot. So, by January, February, March, mas malawak pa ang ating grupos. At ang dami nang humihingi ng mga seminars. Dahil yung mga nakapakinig na, sabi nga ni Bishop Gumet, pag nakakapakinig sila, nare-realize nila na sila ay ano yun? Ano ba yun? Bulaklak. Na? Bumubulaklak daw, sabi niya. Ano yun? Bubukak. Sila rin mismo nagsasabi, no? Bakit ngayon lang namin yan narinig? Nakita po niya yung privilege sa atin. Yung narinig ko na, first time pa lang po sa kanila. At lagi namin sinasabi sa kanila, matagal na yan sa Bible. Hindi nyo lang inaaral. Kasi umaasa lang kayo sa kung ano sinabi ng mga Western theologians, hindi mo sinaliksik ng sarili mo ang Biblia. Salamat sa Lord kasi lahat po tayo, hindi po ako naniniwala na ito aksidente lang, hindi. Every time that I pray, ang laging ni-impress sa akin ng Panginoon, all of us will become businessmen, businesswomen. That the Lord will use, alam niyo nung mabasa ko itong 2 Corinthians, sabi ko, ano Panginoon, that's your plan for your people. That's Jeremiah 29:11. That on all occasions, may capacity ka to give. Hindi lang to give generously. Imagine mo pag may magsabi, kailangan natin sa grupo ng 2 million. Ganun ba? Sandali ako kuha na ako sa grupo. Di po ba? Yun yung sinasabi ng Panginoon eh. That's generous giving. Hindi yung barya-barya ng binibigay mo. At sabi ng Panginoon, on all occasions, sa lahat ng pagkakataon, hindi po ako nagsabi niyan, ang Diyos. So, claim niyo po sa Kanya. Ako, sabi nga, ang ginagawa ko lang po sa preaching is making obvious the obvious. Nakuha po ninyo? Parang ganito yun eh. May nunal ka.
sa ganito, hindi mo naman nakikita. Gagawin ko lang siya obvious, oy, may nunal ka, oh. Ay, yung itsura na ng nunal mo, ganito. Nung maging obvious na, naging conscious ka na ngayon. Tingnan ko. Yun lang po ang ginagawa ko dito. No? And I thank the Lord na binibigyan niya ako ng wisdom. Every time that I prepare, siya ang nagbibigay kung paano ko nga atakihin bawat topic, no? Paano ko siya masisimulan at paano ko i-relate. Para nasa ganun maintindihan ko natin. Amen? So, mga kapatid, be faithful with a little na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon para nang sa ganun, bigyan ka pa niya ng mas malaki. Saan po natin makikita yan? Matthew 25:40-29. Familiar po kayo sa passage na yan. Ano yan? Parable of? Ha? Sower ba? Matthew 4 yun, sower. Parable of the talents. No? Yung binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Yung 5 at saka yung 2, ginamit yung seed. Dumagdag pa. Anong ginawa nung nagbigay? Yung hari, yung Panginoon. Dinagdagan pa. Yung binigyan ng 1, ang sabi niya, Lord, kasi alam ko naman, ano kayo eh. Kaya tinago ko lang. Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Kinuha at anong ginawa? Binigay ng 1, binigyan pa ng 5. At sabi ng Panginoon, yung binigyan na nag-produce pa, mas bibigyan ka pa. That's kingdom principle. At dapat ma-embrace po natin yan. Anything that the Lord gives you, give it freely. Because the Lord will give to you in return. Amen? Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming amang haring magpangyayari sa lahat, pinupuri po namin kayo, Panginoon, luluwalhati, tinatakira at sinasamba. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Sa napakagandang plano mo. Thank you, Lord, sa Revelation 2 Corinthians chapter 9. Na kung saan, Panginoon, in verse 11, sinabi mo po, Ama, na ang plano mo sa amin is to make us all rich. Not only rich, but very rich and generous. So that on all occasions, Father, meron po kaming kakayanan na magbigay. Kaya nga po, Amang Hari, ang aming dalangin, tulungan niyo po kami, Ama, sa kapamahalaan ng inyong banal na Espiritu Santo sa aming buhay. Na patuloy po kaming mamuhay ng matuwid. Nang sa ganon, aming Ama, maging daluyan kami ng inyong pagpapala sa lahat ng tao na aming makakasalamuhan. Nang sila rin po, Panginoon, will glorify you as our Father and King in heaven. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, seed for the sower pa lang po tayo. Marami-rami po po yan. No? Next Sunday, the benefits coming from the King.
Hosanna in the highest. Bless ating lahat. Praise God. Sa message ni Bishop. Pareho po kami ng message at tayo sa offering yung 2 Corinto chapter 9 verse 6 to 8. May kinakausap ang Lord sa atin. Basahin po natin. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay ani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay ani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yan. Praise God sa kanyang message. Tayo pa ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat Panginoon sa message mo po sa na ginamit si Bishop o Lord God sa 2 Corinto chapter 6. Lord, itinataas ko po Lord God ang mga puso namin pagdating sa tithes and offering na ibigay po namin, Panginoon, ang nararapat na para sa iyo ayon sa kalooban, Panginoon, na cheerful giver, Panginoon. At i-bless mo pa ang bawat isa, Lord God, ng saganan mo, Lord God, magamit mo sa iyong kaharian at Lord, itinataas ko din po, Lord God, na hindi lang po sa financial ang tithes, Lord God, kundi sa gawain mo din po, Panginoon, na kami, Lord God, ay taos pusong susunod sa iyo, Panginoon. Salamat po, aking Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, meron po tayo sa online na tithes and offering sa Gcash, Mr. Arlene Ola, Sir 9445-8274. Announcement. Sunday Worship Service, December 22, dito po sa Palmera, 10:30 a.m. Ang speaker is Bishop Ed Alminario. Prayer meeting, 7:30 p.m. Wednesday. Ang speaker natin ay si Brother BJ, dito din po sa Palmera. Meron ding live sa FB page. Dog prayer every last Saturday of the month, 4 a.m. Online din po ang dog prayer. Bible reading by the hour, season 204. Pastoral prayer sa December, Brother BJ, December 1, si Kim, December 8, si Jaren, December 15, si Brother Sam,
December 22 at si Liz, December 29. Worship decider, month of December, yan si Ate Claire. Sa Ate Estela, sa Ate Claire December 1, sa Ate Estela December 8. Ako ngayon, si Ate Edna sa December 22 at Sister Arlene sa December 22. Ayan, meron po tayong ulit, hindi ulit i-announce ulit yan. PMCC Christmas Party sa Alexa Secret Garden po yan. Ang number 14, Virgo Street, Sierra Vista Subdivision, Barangay Kupang, Antipolo City. So, December 23 po yan, Monday. So, maaga po natin itong in-announce, so ina-expect po natin na lahat po tayo ay makakasama at nakapag-file ng leave ang mga empleyado. Okay? So, exchange gift po, yun po ay alas 8 ng umaga po tayo nandun na, hanggang alas 6 po tayo ng gabi. So, may catering po tayo doon at may magsiset up na po doon ng tables and chairs, so wala na po tayong problem sa ating pong worship service. May worship service din po doon. So mag-start po ang worship service natin, alam ko po 9 a.m. po hanggang alas 10 or hanggang 11 bago po mag-lunch ay matatapos na po. So, yun po, ang Alexa's Secret Garden po ay may isang pool. So, pwede po, magdala po kayo ng inyong pong swimming trunks. Ay hindi, swimming attire na lang. Ano po yun? So, ano po, isang swimming pool po yun, 3 feet hanggang 6 feet po. So, may pambata, kaya ingatan niyo po yung mga bata. No? May room din po doon na isang air condition, tsaka may pavilion, air condition din po yun. Meron pong videoke, kung gusto niyo pong mag-videoke. May wifi access din po. Meron pong stove and refrigerator. So, wala pong problema sa magiging pagkain natin. So, busog po tayo kasi naka-cater po tayo. Praise the Lord. May mga chichirya, gusto niyo para habang nagkukwentuhan, nagpa-party po tayo, meron po tayong kukutin. Masarap yung mani na nakain namin doon sa Talier, na binigay sa amin ni Ian. Mga pesto, pesto, tuna pesto, na medyo may. Thank you. Siyempre, dahil sabi nga tayo ay pinapayaman ng Panginoon, so yung mga hindi paboritong bilo-bilo ni Pastor ay welcome din natin. Talagang, kaya aalagaan namin ang ayun, aalagaan namin yung mga pinaglagyan ng pagkain. Hindi, yung isa, ano ba yun? Pyrex, yan. Yung Pyrex, yan. At ano pa ba? So magdala po kayo ng nyo ha, magsiswimming po tayo doon. 150 po ang exchange gift natin. Ayan po yung directions to Alexa's Secret Garden. Malapit po yan sa Kubo. Ito po yung Sumulong Highway. Ayan. Siyempre, mga taga-riyan din po tayo. Nadadaanan natin lagi yan. Ayan, Baliwag, Lechon,
Ayan, may lechong manok, pwede rin kayo Wow, na. saan sa video yan, friends? Ayan po, nakikita nyo na. Nakikita nyo na, flying V. Dyan po sa may kanto niya may dali. Papasok po kayo dyan. Turn right, onto Olivero Street. Dire-diretso lang po yan, dire-diretso. Hindi, bago mag-Jura Road. So, dire-diretso lang. Ayan. So, makikita nyo po, may mga tao naglalakad. May mga puno sa tabi ng daan. At may mga bahay, iba-ibang kulay. So, dire-diretso lang po. May poste, may ilaw. Ayan. So, diretso lang po yan. Ang tawag po dyan ay, Oliveros Street. So, yan po. Hindi iba yun. Ayan, may truck na malaki. Ayan. Kataas po yan. Yan, kakaliwa kayo. Ayan, dire-diretso. May tricycle. Parang autoda po yan. Hindi namin magdala tayo. Sige, naligaw na kami. Yan, dire-diretso lang. Kung makita kayo dyan ay, ano yan? Chero Vista. May aso sa kanto. Kulay puti. Mabilis lang yan. Medyo mabagal lang yung nagdadrive eh. Diba si Thomas ang nagdadrive yan. Yan. Tapos kakanan ka. Diba? Straight. Diretso pa pala. Sorry. Hindi kakaliwa. Oh. So, diretso pa. Makita mo dyan, yan na yun. Malapit na. Yan na yun. Ayan, yan na. Meron dyan guard na, masungit. Sasabihin nyo lang po sa Alexa's Garden Resort po kayo. Ayan, yan na. Ayan, nakita niyo po, may nakakulay blue. Andiyan pa yung buhangin yan. Ayan, may buhangin pa dyan. Medyo mahaba po tayo. Ayan, yun, may makita niyo yung Bella Vista. Yun, dire-diretso lang po yan. Bandang kaliwa po, bandang kaliwa. Kanya ba yan, Nick? Walang ilikuan. Walang lilikuan, dire-diretso. Ayan na. Makita niyo po yung Ayan, nakita niyo po. Basta pag nandiyan na po yung guard na masungit. Pagkatapos ng tulay na yan. Yan, may makita ko yung guard dyan na Sa kaliwa, masungit. ay may bulaklak. Yan, so yan. Tapat ng court. Tapat ng court, yan na po yung gate na automatic po yan. Pag binusinahan nyo, bigla po yung bubukas. Ayan na. Ayan po yung Ayun, okay, ladies and gentlemen. That is the Alexa's Resort. Action pa lang yan. Ayan, so alam niyo na, malapit lang po yan, dire-diretso. Malapit lang yan. Opo. So, yun po. Glory to God po. Okay. So, next week po, starting December 16, ano? Ano ba 16 ng Monday? Yung kaso,